So, ayan, share ko lang po muna ang ating screen. Okay, so by the way, I am Saisil Desi Arguesa Ranyaga, a nurse by profession, 31 years old, and a mom of two. Ayan, so, ayan, marami rin pong mga health concerns before po ako nag-join sa ating community ng Herbalife Nutrition. So, many to mention na talaga siya. And my mom shared to me about the healthy breakfast. Sabi ko, ang easy pala, palitan ko lang yung breakfast ko, magiging maayos na yung pangangatawan ko. So, totoo ba yun? So, syempre, tinay ko siya. For the first 10 days, amazingly, daming madaming marami akong naramdaman na napakaganda. And I use the products consistently, religiously, and amazingly, yung mga health issues na yun, natanggal na po siya. Hindi ko na po siya nararamdaman ngayon. Nakapag-lose ako ng amazing 17 pounds of weight. Nakapagbawas din ako ng 7% na body fats. Pati rin pong mga visceral fats, nabawasan ako. Naging normal pong visceral fats ko. Aking metabolic age, ang metabolic age ko, I am now 25 years old. Ang actual age ko, 31 years old. So amazingly, gumagalaw yung tiyan ko at the age of 25 years old. And hindi lang po ako yung nag-e-enjoy nito, kundi pati buong family ko. So, 8 na kami dito sa bahay, including my baby, enjoying the shake. And ngayon nga po, ayan nga po, meron siya kasing niraramdaman ngayon na sakit, meron siyang chicken pox ngayon. But I'm very thankful kasi napaka-active pa rin niya. Kasi yung mga ibang bata pag nagkasakit talaga, makikita mo talaga na may sakit, halatang halata. Pero itong baby ko, dahil nga nasa tiyan ko pa lang siya, talagang bombarded na siya ng Herbalife Nutrition. And ngayon, na pinapa-breast milk ko siya, tuloy-tuloy every single day magmula nung 6 months and ngayon, talagang Herbalife shake ang breakfast niya, wala nang iba. Amazingly, nag-enjoy siya. And then, yun nga, yung itong ating community, napaka-helpful sa akin. Kasi, imagine mo, marami sa atin, pag nagbubuntis talaga, parang masaya lang tayo sa mga pagkain, di ba? Pero through this community, natutunan ko yung proper way, paano mo ba alagaan yung sarili mo habang ikaw ay nagbubuntis. And of course, ayan, sa tabi ko yung baby ko. And yun nga po, yung sinasabi nila dito na spectacular. Ito rin po yung first event ko na ginoinan ko nung ako po ay nag-enter sa Herbalife Nutrition. Nung nag-decide na akong mag-member. Kasi nakita ko dito yung products napakaganda. So sabi ko, dun sa membership, mayroong tinatawag na 50% yung supervisor level. So pag 50% ako, mas may enjoy ko yung products at mas talagang maiinom ko lahat ng products at 50% discount. So ayan nga po, ginol ko yan ng 4 months yung mag-supervisor. So amazingly, ayoko talagang i-miss you. Came naturally because of my excuse me lang po. Because of my amazing results, especially pati yung mga kasama ko sa family ko, business came naturally. Pag nagpo-post ako ng mga activities ko, ng iniinom ko, every single day, sinishare ko yung shake sa social media ko. Amazingly, may mga magme-message sa akin, ano yan? Ano yan? Ano ginagawa mo? Paano mo na maintain yung katawan mo na from buntis bumalik pa rin yung pangangatawan mo, hindi ka pa rin yung parang lumaki ang katawan, ganyan. So, shinare ko siya. Ayan, shinare ko siya. So, nung shinare ko siya na amazingly, ito nga may mga nakuha ako sa social media, and this week lang, ako ng 2 canister. So, yung, sabi mo na isang canister, nasa 1.8 siya, and 50% ako. So, yung 50%, 1.8, meron akong 800, dalawa yon. So, meron ulit ako, bumalik yung 1.8 ko, di ba? Bumalik yung 1.8, meron akong kinitang 1.8. Diba? So, nakalibre pa ako ng isang canister ko na naman or 2 canister na para sa buong family ko. So, amazingly talaga by just sharing good nutrition. Yun nga, sabi nga nila kayo na isa tayo sa mga ambassador of good health dito sa Pinas. And amazingly, ang Herbalife Nutrition, international yan. So, hindi lang po dito sa Pinas, pati po sa ibang bansa. Nakakapag-share din ako ng ating tawag dito, Herbalife Nutrition. And mas marami pa tayong matutulungan. Basta, yun lang, goal, tuloy-tuloy lang natin ang pag-share. Okay, so by that, enough of my story. Ayan. So ngayon po pag-uusapan natin how to find hidden sugars and cut them from your diet. So imagine meron pa tayong katawag na hidden sugars. So this topic was
done by Susan Bowerman, our Senior Director, Worldwide Nutrition Education and Training. Alam mo si Susan Bowerman, napakadami ko talagang natutunan dito, sobra-sobra. So, ayan po. Nowadays talaga, karamihan na talaga sa atin, especially dito sa room na to, ay talagang healthier diet ng kinakain. Oo, kasi nga 'di ba nga dahil ganun fascinating time, mas naging conscious na tayo 'di ba sa mga kinakain natin. And according sa recent study led by the Department of Nutrition at Harvard, Americans consuming higher intakes of high quality carbohydrates such as whole grains, plant proteins, and unsaturated fats, and lower intakes of added sugar. Okay? So, however, yan nga, yung tatawating added sugar remains somewhat confusing. Ayan. Kasi sabi nga sa isang study, 1 out of 10 Americans are aware of hidden sugars in their food. So, ibig sabihin, isa sa 10 aware sila na may mga hidden foods. How about the 9 Americans? So, 90% yun ng population kung sa tutuusin. The main reason kasi daw kung bakit daw parang hindi tayo aware sa hidden sugar na tawag na to is because of the lack of nutrition education. Kaya nga, handito ang mga coaches, napaka-vital ng role ng mga coaches kasi sila talaga yung magbibigay sa'yo ng education about nutrition. And, ayan nga po. Okay. So, So, some added sugars are pretty obvious, oo. Pero, tulad ng jams, jellies, table sugar, honey, syrup, ayan. And sabi natin sa mga sugary drinks, alam nyo bang meron yang napakaraming sugar talaga. And the average American consumes every year is 39 gallons of sugary soft drinks. So every year yan. So ano nga ba ang tinatawag nating hidden sugars? Okay, makita mo dito yung isang plain na bagel, meron siyang 5 grams of sugar, yung isang bowl ng package carrot soup, meron siyang 9 grams of sugar, yung isang package of green smoothie, merong 32 grams of sugar, pati rin po yung isang 2 tablespoon na package of salad dressing, meron siyang 4 grams of sugar. Dressing yan na. 1 pot of sweetened sugar, 12 grams of sugar na yan. 1 portion brand of flakes, yan, meron na siyang hidden sugars din. Okay, so ang hidden sugar kasi this refers to the added sugars in foods that you may not notice. Because, syempre, hindi siya kasi obviously sweet. Parang itong mga nakita nyo dito, hindi siya ganun ka-sweet. Pero may mga hidden sugars yan. So, sabi nga dito, nearly a quarter of the sugar we eat is hidden away in processed foods. Ayan, for example, sa mga pasta sauce, kala natin maalat, di ba maalat lang naman yan na maasim-asim eh. Pero wala namang tamis. Pero did you know na meron niyang 5 teaspoon of sugar per serving ng pasta sauce. Another example, ketchup. Di ba hindi naman matamis ang ketchup eh. Pero 80% of the calories are hidden sugars. And another one, mga soups or mga dressings. Yan, may mga hidden sugar yan. Kasi talaga nowadays sa 'di ba, ang mga tao na talaga is fan na talagang pumunta sa mga grocery. And sa mga grocery talaga napakarami na talagang nasa market products na andun na lahat eh. Yun lang talaga kailangan talaga natin maging conscious sa pagpili ng mga kinakain or binibili natin. So, thankful ako kay Susan Bowerman kasi meron siyang shinare sa atin. 5 ways to reduce sugar intake. Ayan. So, kasi pag more on sugar tayo sa mga kinakain natin, sa diet natin, this will lead to weight gain and tataas din ang blood sugar levels natin. And the good news is cutting down on sugar may be easier than you think. So, we have here number 1, read nutritional label. So, take note of foods with high amounts of sucrose, glucose, dextrose, lactose, maltose, brown rice syrup, fruit juice concentrate, corn syrup, molasses, and other forms of sugar. Yung mga O's na yan. Napakaraming klase ng sugar, guys. Ang alam lang talaga natin yung sugar, pero under sugar, maraming klase ng sugar yan.
So dapat talaga maging maging mapanuri sa mga binibili nating mga produkto. Isang tip ko dito sa pagbabasa ng nutritional labels kasi sabi, isa sa mga natutunan ko is maliban sa nutritional label, tingnan nyo rin yung ingredient. Yung first 5 ingredient, yun yung maraming laman. Yun yung content, yun yung pinaka higher content na laman dun sa products na binibili mo. So kung ang una mong nakita doon ay sugar, klase ng sugar, ayan, ibig sabihin, puro asukal lang yung kinain mo dun sa produktong yun. And yun nga, meron nga dito sabi dito, yung milk, 'di ba? Milk contains sugar. Kahit walang lasa yan. Kasi 'di ba marami sabi wala namang lasa ang gatas, hindi naman matamis ang gatas eh. Pero don't you know na ang milk ay ang sugar content niya ay tinatawag na lactose. So kapag naparami din tayo niyan, hindi rin maganda sa ating pangangatawan. Another one, yung fruits. Fruits contain fructose. Yun ang content niyang sugar. Kaya pag nagsabi na, ay maganda ang fruit, kumain tayo ng madami niyan. But take note guys, everything excess is not good for our body. Kaya dapat in moderation pa rin. Yes, healthy ang fruit, pero sabi nga natin, more sugar sa body natin can lead to weight gain and pagtaas ng blood sugar. Number 2, ayan, use natural sweeteners. So, marami talaga sa mga foods nowadays ang comes with pre-sweetened. Like cereals, yan, na-discuss palagi yan nila Ate Cecil and Mother Arlene, yung mga cereals na yan, na um, lalagyan mo pa ng gatas, gatas, meron naman yung hidden sugar, di ba? Yogurt, isa rin to sa natutunan ko rin kay Mother. Meron ako isang brand ng yogurt na lagi kong kinakain kasi ang mindset natin, the word yogurt is a healthy food. Pero nung nakita ko yung isang maliit lang na yogurt, ang equivalent niya guys is 25 grams of sugar. Comparing yung shake ko na isang baso na 9 grams of sugar lang. So imagine mo yung difference, no? Nung nalaman ko, ni-stop ko na kumain ng yogurt. Ang ginagawa ko na lang yung ating Simply Probiotics nilalagay ko sa shake para meron akong probiotics. Kasi yun lang naman ang habol natin sa yogurt, diba? Yung probiotics na naibibigay. Another one is salad dressings. Ayan, sabi natin, wow, healthy ang kinakain ko kasi vegetables. Yan. Pero naglagay ka ng added salad dressing. So, ang mangyayari niyan, may hidden sugar na naman. So, isang ginagawa namin dito is yung ating Mingo na aloe herbal concentrate ang ginagamit kong pang dressing sa ating mga salad. Or yan nga mga alternative milks. Ayan, meron siyang mga amounts of sugar. So you might want to try unsweetened version kasi mas ngayon, mas lesser talaga ang sugar niya. And to cut sugar even further, try sweetening your cereals. Bili tayo ng mga cereals na hindi pre-sweetened, yung wala siyang sugar-coated. And then, slicean natin siya ng banana or berries or any kind of fruits na gustong-gusto natin. Para doon tayo mas malesen yung ating mga hidden sugars. Number 3, ayan, enjoy naturally sweet flavors. Fruits are preferable substitute for sugary dessert. Sweet spices like cinnamon, ayan, nutmeg, or clove can add sweet notes to fruits, cereals, or yogurt in replace of sugar. So, yan, maglagay tayo ng mga seasoning na our spices, cinnamon, nutmeg. Yan, dito sa bahay, hindi nawawalang cinnamon at saka nutmeg. Kasi isa yan sa mga ginagawa ko sa shake ng anak ko. So, para kang nasa mamahaling coffee shop pag nilagyan mo ng mga ganito, di ba? Nag-level up yung shake. And another one, and ma-enjoy mo pa yung pagkain. Another one, ayan, cut back on liquid sugar. Ayan, makita mong yung mga energy drinks na yan, sport drinks na yan, flavored waters. Ayan, nauso yan ngayon kasi ang mga tao, di ba, hindi mahilig sa tubig. Kaya, syempre, ang mga negosyante gumawa ng way para painumin ang mga tao at kumita sila. So ayan, gumawa sila ng mga flavored waters. Sodas, sweetened tea and coffees, fruit flavored drinks. And ayan nga, sabi nga dito, cut back on soft drinks, sweetened coffee and tea drinks and fruity drinks like lemonade. So instead, why not try flavorful teas? Yung tea, lagyan mo siya ng mga tulad ng lemon, yung mga fruit na lemon,
lagyan mo siya ng apple, ano lang siya doon, i-slicean mo lang siya. Lagyan mo siya ng mint leaves para lang magkaroon ng lasa. Stevia leaves or anything, or add some citrus peel or slice of fruit to the water or calorie-free beverage. Yung mga ginagawa natin na yung water, lagyan mo siya ng mga slice of fruits, mga yan. So ako naman, ang nilalagay ko talaga is aloe, herbal aloe concentrate. Napakasarap. Yung baby ko po, ayan, talagang super proud ako. Kasi magmula nung pinainom ko talaga siya ng tubig, sa gabi, yan po yung baon-baon niya. Hindi po kasi gatas ang inaano ko sa kanya sa gabi. Kasi iniiwasan ko rin po na yung ngipin po niya ay masira. 'Di ba ang milk ay meron niyang lactose. So yung aloe, inalagay ko siya sa chupon niya na may tubig. Yun po iniinom niya magdamag po sa gabi. Kaya ay ang ganda ng ngipin po niya. And of course, number 5, ayan, visual sugar intake. Ayan, begin your day with more nutrients with the aloe tea and shake. So sabi dito, every 4 grams of sugar that are listed on the nutritional facts is equivalent to 1 teaspoon of sugar. So 4 grams of sugar ha, mag-check kayo dyan. Equivalent niya 1 teaspoon of sugar. So next, equivalent nun, isang sugar cube. So next time you're at the grocery store looking for a cold drink, review first the nutritional label and visualize how many sugar cubes you'd be consuming. Ang aloe at ang tea, no sugar at all, guys. Kaya nga sabi ni Ate Cecil kanina, sobrang ine-enjoy niya. Kahit maghapon yung iniinom niyan. Ito po, kung nakikita niyo to, I think nasa 750 or more than pa ito ml. Ito po, nalagyan ko ng aloe yung tea nito. Maghapon kung nakakadalawa ako nito. So, nilalagyan ko yan ng aloe and tea. And ang maganda dito, hindi ka pa antokin. Kasi pag more on sugar ang kinakain natin, mas nakakantok siya. Ang shake natin may 9 grams of sugar yan. But kailangan ng sugar? Especially sa umaga. Kasi nga 'di ba nga, nag-fasting tayo. Yung walang sugar ang katawan natin na intake natin for the past 10 hours, 8 hours. So, kailangan mo rin i-fuel up with sugar. But of course, with just right amount of sugar, which is discuss yan sa healthy breakfast natin. Ayan, so I hope marami po kayong natutunan, take home notes sa akin. And ito lang po, sabi nga ni Robert Urich, a healthy outside starts from the inside. So thank you everyone. Back to you, Coach